Okay, welcome po sa A-Squad TV. Welcome sa Grace Online. Kung kayo po ay bago lamang sa ating YouTube channel, pwede niyo pong i-subscribe ang ating channel at i-like niyo rin po ang ating mga video. For today's topic, ang ating topic is Proverbs chapter 5, verse 15 to 23. Let's read. Okay, tayo po yung magbasa. Ang sabi po ng verse 15, ang dapat ay maging tapat sa asawang minamahal at ang tangi mong pag-ibig iukol sa kanya lamang. So here Solomon, nagpapaalala siya sa mga may asawa na dapat tayo po ay maging tapat sa kanya lamang. Okay? So kung tayo po ay isang lalaki, nakasal po tayo, meron po tayong asawang babae, dapat meron po tayong katapatan sa kanya. At kung tayo naman po ay babae, at meron tayong asawang lalaki, tayo kasal sa kanya, tayo po dapat ay may katapatan sa kanya. Last Saturday, nagkasal po si Pastor, at isa po ito sa mga paalala na ibinigay ko sa mga ikinakasal, na tayo po dapat ay maging matapat. Tayo ay maging matapat sa ating asawang minamahal. Tapos, yung pag-ibig dapat sa kanya lamang iukol. Ibig sabihin, wala dapat kahati. Hindi totoo na dapat masyado tayong hindi dapat na may kahati tayo sa pag-ibig ng ating asawa. Dapat po ang ating pag-ibig sa ating asawa ay buong-buo. Amen. Kaya nga pag ikinakasal, kasama dun yung for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health or in sickness, till death do us part. Sino po yung kinasal na dito? Diba kasama po yan? Hindi naman sinabing for in health lang eh. Kasama po dun yung sickness. Hindi lang naman sa kasaganaan, pati po sa kahirapan. Hindi lang sa kasiyahan, kundi sa kapighatian. Dapat magkaisa po. Okay? Wag niyo pong i-down ang inyong asawa. Wag niyo po siyang tawag dito. Uh, dapat sa panahon ng kahinaan, tayo ang kalakasan. Sa panahon ng kalungkutan, tayo ang kasiyahan. Sa panahon ng kasakitan, tayo ang kagalingan. Amen? So, yun po ang role natin. Kasi tayo po iisa na sa harap ng Diyos. Two is better than one, sabi nga ng Biblia. May purpose ka kung bakit ikaw ay asawa ng isang tao. At ang nais ng Panginoon, ibigin natin ang ating asawa. Kaya kung hindi mo siya iniibig, nagkakasala ka sa Panginoon kasi inuutos ng Biblia eh. Inuutos sa salita ng Panginoon na ibigin natin ang ating asawa. Ang dapat ay maging tapat sa asawang minamahal. At ang tanging mong pag-ibig sa kanya lamang, iukol sa kanya lamang. Diba? Napakagandang paalaala. So, malayo man o malapit, nasan ka man dako, okay? Iwasan talaga. Iwasan na umibig sa iba. Amen? Iwasan na ma-inlove sa iba, lalo na kung ikaw ay may asawa. The moment na nag-yes ka sa iyong asawa, nag-no ka na sa lahat. Amen? The moment that you said yes sa altar, it also means that you know to everyone. Nag-no ka na, hindi ka na iibig sa iba, hindi ka na mai-inlove sa iba. Yung po yung reason kaya may kasal. It is a commitment. Iuukol mo ang pag-ibig mo sa kanya lamang. Ano man ang mangyari, masaya man o malungkot, kasi kasaganahan man o kahirapan, kapighatian man o may sakit man o may kalusugan, naririyan ka para sa iyong asawa. Amen? Kaya nga yung pagpapakasal, ang nagbaban talaga dapat dyan, yung love. At yung love na yon is perfected by the Lord. Yung pag-ibig na nagmumula sa Panginoon, nandun yung unconditional, self-sacrificing. Di ba? Unconditional, tapos self-sacrificing. You will love imperfect people kasi imperfect yung asawa mo. Okay? And seeking their highest good. Hahanapin mo yung mas makakabuti sa kanya.
Amen? Hahanapin natin yung makakabuti sa ating kabiyak. Yung makakatulong sa kanya. Diba? Minsan kahit nasasaktan siya pero matutulungan mo siya, okay lang din yun. Huwag naman laging saktan. Huwag naman magkasakitan physical. Pero minsan, nandun talaga yung nagpapaalalahanan. So, ano nangyari? Okay. So, yun nga. Sabi sa verse 16, kung ikay magkaanak sa babaeng di asawa, walang buting idudulot. Okay, walang buting idudulot. Teka lang po. Medyo mababa ang internet. Try nating babaan po. Okay. Ang sabi dito, walang buting idudulot. Kung ikay magkakaanak sa babaeng di asawa, walang buting idudulot ito. Manapang nga ay balisa. Kaya nga mga minamahal, wag po tayong matutokso. At kung tayo po ay magkakaroon ng anak sa iba, wala po tong buting idudulot. Sakit sa ulo, kapighatian, masisira ang pamilya, mawawala ang credibility mo, mawawala ang integrity mo. Kapag ka ito po ay nangyari sa isang asawa. Kaya nga mga minamahal, mahalaga na maging matapat po tayo sa ating asawang minamahal. Okay? Kaya nga mga young people, kung hindi nyo pa asawa, huwag mo nga anakan. Huwag nyo gagawin yung hindi ginagawa ng mag-asawa. Kasi marami na rin po kasama po ito sa mga hindi rin kasal. Kung hindi kayo mag-asawa, huwag kang magkakaanak. Kung hindi kayo mag-asawa, huwag yung gagawin yung ginagawa ng mag-asawa. Maraming mga kabataan sa murang edad nila, nagkaroon sila ng anak. At naging problema po doon, nasira ang buhay nilang dalawa, okay? At merong mas masisirang buhay. Merong mas masisirang buhay, yung buhay ng bata. Alam niyo ba mahirap na walang magulang? 'Di ba? Tapos tayo mga kabataan, irresponsible tayo. Gusto lang natin yung saya, pagka yung hirap na ayaw na natin. At maraming ganun. Gusto lang nila yung saya, yung sarap, pero yung hirap ayaw. Kaya nga mga minamahal, kung hindi mo asawa, huwag kang magkakaanak sa kanya. Applicable yan sa babaeng, sa mga kasal, at applicable din to sa mga hindi kasal. Kung hindi mo siya asawa, huwag kang magkakaanak. Dapat sa asawa mo lang. Ito'y paalaala sa atin ng Biblia. Sapagkat kung ito'y mangyayari sa atin, hindi ito magkakaroon ng magandang dulot sa buhay po natin. Gusto mo ba yon? Masaya ka pero may umiiyak? Hindi, ano yun kakaibang kasiyahan yon. Nagiging masaya ka kasi gusto mo, nagiging makasarili ka nun. Tapos may umiiyak ang anak mo, umiiyak ang asawa mo. Kasi gusto mong maging masaya. Di ba? Ano yung reason ng iba? Ay, kaya ako ng babae kasi, kaya ako ng lalaki kasi hindi na masaya. Hindi na masaya. Kaya pala ginagawa mo yun kasi ang pakiramdam mo hindi masaya. Eh bakit ginagawa mo sa iba? Bakit gusto mong gawin sa iba na hindi rin sila maging masaya? Dapat po, wag tayong magpadaya sa ating emosyon. Mas masakit po sa ulo ang sitwasyon na ito pag ito'y nangyari sa isang tao. Kaya kung hindi mo asawa, huwag kang magkakanak. Huwag kang magpapatukso. Walang buting idudulot, manapa nga ay balisa. Alright? May mga nangyari, may mga kaso naman na naging maganda yung buhay ng anak. Glory to God, praise God. Pero hindi kasi laging ganun. Ang hirap isugal niyan. Diba? Ang hirap isugal. Kaya nga mga minamahal, ayusin natin. Huwag nating sisirain ang pagmamahal sa ating asawa. Maging matapat tayo. Okay? Diretso tayo. And sabi sa verse 7, anak mo'y dapat lumaki nang ikaw ay matulungan upang hindi doon sa iba iasa ang iyong buhay. So, paano mapapalaki ang anak kung wala kang integrity? Kung walang credibility? Yes, honor thy mother and thy father. Yan ang sinasabi ng Biblia. Pero let your honor be honorable. Always remember that. Diba?
Minsan nga ang problema natin nagde-demand tayo, pero hindi natin ginagampanan, hindi natin dinidemand yung ating sarili sa tungkulin natin. Dinidemand natin yung honor ng iba sa atin, pero yung honor natin na dapat ginagampanan natin sa kanila, hindi natin ginagawa. Mga minamahal, sabi ng Biblia, anak mo'y dapat lumaki nang ikaw ay matulungan. Sabihin, i-discipline sila, turuan sila ng tama habang maliit pa. Upang sila, paglaki nila, hindi mo iasa sa iba ang iyong buhay. Ibig sabihin, makakatulong sa iyo ang mga anak mo na iyong pinalaki ng tama. Pero pag ang iyong mga anak ay hindi mo pinalaki ng tama, hindi lumaki sa tama, kakaroon ka ng problema paglaki mo. Paglaki ng mga iyan. Baka hindi, imbis na tulong, sakit ng ulo ang ibigay sa iyo. Kaya nga mga minamahal, anak mo dapat lumaki. I-discipline talaga. Turuan talaga ang ating mga anak. Kaya nga ba't mahalin mo ang kabiyak ng iyong buhay? Yan, ang ligaya ay lasapin sa mabango niyang kandungan. Yan. Diba? Mahalin mo ang kabiyak ng iyong buhay. Dapat yung ligaya sa kanya lamang lasapin. Hindi sa iba, dapat sa kanya lang. Amen? Kaya nga pa nag-asawa, nagpakasal, ang ibig sabihin nun, you said yes to her or to him, and you say no to everything, to everyone. Okay? Hindi ka na available for all. Okay? So, ito'y paalaala. Kaya nga ba't mahalin mo ang kabiyak ng iyong buhay? Paano lalaki ng maayos? Paano lalaki ang mga anak na para kayo matulungan? Mahalin mo ang kabiyak ng iyong buhay. Ang ligaya ay lasapin sa mabango niyang kandungan. Mabait siya at mahinhin, babaeng kaakit-akit, ligaya mo'y nasa kanya sa pitak ng kanyang dibdib. Sa ibang babae ay huwag ka sanang paakit. Paalaala. Ni huwag mong papansinin makamandag niyang halik. Ang paningin ni Yahweh sa tao'y di iniaalis. Laging nakasubaybay. Bawat oras, bawat saglit. Anong minasabi ng Bible dito? Sa ibang babae, huwag ka sanang paakit. Ni huwag mong papansinin makamandag niyang halik. Ano ang magiging motivation natin? Bakit hindi tayo magpapatokso? Simple lang, kasi ang Diyos nakatingin. Si Yahweh ay nakatingin. Ang paningin ni Yahweh sa tao'y di iniaalis. Wala pong sikreto. Itago man natin yan sa buong mundo. Magpanggap man tayo na tayo ay hindi gumagawa ng kalokohan. Pero kung ginagawa natin to, hindi man yan malaman ng iba, pero alam niya ng Diyos. Lagi nakasubaybay sa bawat oras, sa bawat saglit. Kaya nga po hindi tama. Ang Biblia na mismo nagsasabi, no to idolatry, no to fornication. Huwag tayong mangangalawa, huwag tayong magko-commit ng fornication. Ito po ay tinuturo ng Biblia. If you are a real believer of Christ, tunay kang mananampalataya, huwag kang mamuhay sa bagay na ito. Okay? Sapagkat ang Diyos lagi nakasubaybay. Hindi niya inaalis, lagi nakasubaybay, bawat oras, bawat saglit. Okay? Kasamaan ang isang tao bitag na nakaumang, siya ang magdurusa sa sariling kasalanan. Nagtataka tayo, bakit gumugulo ang buhay ng isang tao? Anong dahilan? Kasalanan. Kasamaan ng isang tao ay bitag na yung kasamaan, yan po ay isang bitag na tayo rin ang malalaglag. Kaya nga, siya ay magdurusa sa sariling kasalanan. Mga minamahal, kung namumuhay ka sa mali, lalo na sa gantong kalalagayan, itong kasalanan na ito, kung ang iyong buhay ay dito, nakaangkla, ginagawa mo itong kasalanan na ito, tapos magtataka ka bakit ang gulo ng buhay. Kasi pinasa pamuhay mo ito. Una-una, kung hindi kayo mag-asawa, tapos nagsasama kayo. Hindi kayo mag-asawa, nagsasama kayo. Tapos sasabihin mo, ba't ang gulo ng buhay, ba't ang hirap? Siyempre, kalaban niyo ang Panginoon eh. Amen? Siya ang magdurusa sa sarili niyang kasalanan. Tapos pag kayo may asawa, tapos nakikipag-asawa tayo sa iba. Diba, may kinakasama tayong iba, pero may asawa tayo. Ano mangyari sa buhay mo? Masisira. Kasi sabi ng Biblia, pagkat walang pagpipigil,
Pagkat walang pagpipigil. Mahalaga po yung self-control. Amen? Ano ang reason ng iba? Kasi lumalapit po eh. Dapat ikaw yung lumalayo. Amen? Dapat tayo po yung lumalayo kung mayroong lumalapit. Dapat hindi tayo lumalapit sa tukso, lumalayo tayo sa tukso. Tama? Sinama ka sa bar, alam mo sa bar maraming babae, ba't ka sumama? Amen? Sinama ka ng ganito, ganyan, ganyan. Ba't ka sumama? Kung alam mo may mali yung lugar na pupuntahan. Kung alam mo yung mali yung lugar pupuntahan, mako-compromise yung iyong pamumuhay bilang isang mananampalataya, lumayo ka, magpigil ka. Pagkat walang pagpipigil, siya ay mamamatay at dahil sa kamangmangan, hantungan niya ay sa libingan. Minsan ipagtatanggol pa to. Ipagtatanggol pa tong lifestyle na to. Sabihin kasi yung asawa ko ganito, 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 ganito. Ang minamahal, kamangmangan po yan. Wala pong valid reason. Always remember that. Walang valid reason para gawin po natin yan. Alright? Walang valid reason para magtaksil tayo. Kahit anong problema, nangako tayo sa altar, anumang dumating. Amen? Kaya nga, at dahil sa kamangmangan, hantungan niya sa libingan. Again, this is our devotion this morning. Hanggang dyan na naman po. Be faithful to your spouse. Maging matapat sa iyong asawa. Yan po ang tinuturo ng Proverbs chapter 15. Chapter 5, verse 15 to 23. God bless po.